Magandang araw! Para makuha ang PowerPoint at lesson plan, may 4 na code na mag-a-appear isa-isa sa lower left ng video. I-click ang link at doon i-encode ang 4 na digits. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Napag-usapan natin ang estruktura ng pamilya sa sinaunang Timog Silangang Asya. Nalaman natin na ang pamilya ang pangunahing unit ng lipunan at bawat miyembro ay may mahalagang responsibilidad. Ngayon naman, aalamin natin kung paano hinati ang mga tungkulin ng babae at lalaki sa kanilang lipunan. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, magsasagawa muna tayo ng isang maikling gawain. Basahin ninyo ang bawat pahayag na makikita sa screen. Kung sang-ayon kayo, pumunta sa bahagi ng silid na may nakasulat na agree. Kung hindi naman kayo sang-ayon, pumunta sa disagree. Pagkatapos, ay hihingi ako ng ilang mag-aaral na magpapaliwanag kung bakit nila napili ang kanilang sagot. Tandaan, walang tama o maling opinyon sa bahaging ito. Layunin lamang nitong malaman ang inyong pananaw tungkol sa papel ng babae at lalaki sa lipunan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang konseptong gender roles. Ang gender roles ay tumutukoy sa mga tungkulin, responsibilidad, at inaasahang gampanin ng babae at lalaki sa isang lipunan. Iba-iba ang gender roles depende sa panahon, kultura, at paniniwala ng isang lugar. Kaya mahalagang tandaan na ang pag-aaral natin ngayon ay tungkol sa sinaunang lipunan at hindi lamang sa kasalukuyang panahon. Sa sinaunang Timog Silangang Asya, mahalaga ang papel ng mga babae. Hindi lamang sila tagapangalaga ng tahanan. Nakikilahok din sila sa kalakalan o negosyo, tumutulong sa kabuhayan ng pamilya, at nakikibahagi sa mga ritual at seremonya. Sa ilang pamayanan, maaari pa silang maging pinuno. Isang magandang halimbawa rito ang babaylan sa sinaunang Pilipinas. Ang babaylan ay isang espiritual na pinuno na gumagabay sa komunidad sa pamamagitan ng mga ritual, panggagamot at panalangin. Dahil dito, makikita natin na mataas ang paggalang noon sa kakayahan ng kababaihan. Samantala, mahalaga rin ang papel ng mga kalalakihan. Karaniwan silang nanghuhuli ng pagkain sa pamamagitan ng pangangaso at pangingisda. Sila rin ang nangangalaga sa seguridad ng komunidad bilang mga mandirigma at tumutulong sa pagpapatupad ng mga batas at pamumuno. Dahil sa kanilang mga tungkulin, sila ang isa sa mga pangunahing tagapagtanggol ng kanilang pamayanan. Mapapansin natin na parehong may mahalagang papel ang babae at lalaki. Dahil dito sinasabing mas egalitarian ang sinaunang lipunan. Ang salitang egalitarian ay tumutukoy sa isang lipunang nagbibigay ng pantay na pagpapahalaga sa babae at lalaki. Hindi ibig sabihin nito na pareho sila ng gawain, kundi pareho silang kinikilala bilang mahalagang bahagi ng pamilya at komunidad. Isa sa mga dahilan nito ay ang impluwensiya ng kulturang Austronesian. Naniniwala sila na mahalaga ang balanse at pagtutulungan ng bawat miyembro ng lipunan. Wala pa ring kolonyal na impluwensya noong panahong iyon, kaya mas malaya ang kababaihan na makilahok sa iba't ibang gawain. Tingnan naman natin ang ilang halimbawa mula sa iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Sa Pilipinas, kilala ang babaylan bilang espiritual na pinuno. Sa Indonesia naman, maraming kababaihan ang namamahala sa ani at kalakalan. Sa Vietnam, karaniwang mandirigma ang mga kalalakihan habang maraming kababaihan ang aktibo sa pangangalakan. Ipinapakita lamang nito na bagamat magkakaiba ang kanilang tungkulin, pareho silang may malaking ambag sa pag-unlad ng kanilang lipunan. Kung ihahambing natin ang noon at ngayon, may mga bagay na nagbago at mayroon ding nananatili. Sa kasalukuyan, mas malawak na ang pagkakataon ng babae at lalaki na pumili ng kanilang propesyon at tungkulin. Gayunpaman, sa ilang lugar ay mayroon pa ring mga paniniwalang naglilimita sa kanilang mga gampanin, kaya mahalagang maunawaan natin ang kasaysayan upang makita kung paano nagbago ang pananaw ng lipunan tungkol sa kasarian. Ngayon ay susubukan naman nating ilapat ang ating mga natutuhan. Hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng isang sitwasyon tungkol sa gender roles sa sinaunang Timog Silangang Asya. Basahin ninyo ang inyong senaryo, tukuyin ang papel ng babae o lalaki, ipaliwanag kung bakit ganoon ang kanilang tungkulin, at gumawa ng isang minutong tablo o frozen pose.
Pagkatapos ay magbibigay kayo ng maikling pagsusuri tungkol sa inyong ipinakitang sitwasyon. Pagkatapos ng presentasyon ng bawat grupo, pag-uusapan natin ang inyong mga natuklasan. Sasagutin natin ang ilang mahahalagang tanong tulad ng ano ang natutuhan ninyo tungkol sa papel ng babae at lalaki? Sa inyong palagay, mas patas ba ang sinaunang lipunan kaysa sa kasalukuyan? At bakit mahalagang maunawaan natin ang gender roles sa pag-aaral ng kasaysayan? Bilang pagtatapos ng ating aralin, tandaan natin na ang babae at lalaki ay parehong may mahalagang ambag sa pag-unlad ng sinaunang lipunan sa Timog Silangang Asya.